Kanina nga lang ay nagtingin ako dito sa mga dati naming videos at nakita ko nga na meron pa pala akong hindi na-edit at eto nga yun. Naalala nyo ba yung may nagpadala nga sa akin nito nung nabubuhay pa si tita? Kami nga ay nag-unboxing nito. Balilutuan nga ito na di kuryente kaya hindi ko nga ginagamit dahil malakas nga raw ito sa kuryente. Pero nung araw na ito ay naisipan ko nga gamitin dahil naisip ko nga na baka masira lang ito kapag matagal nang na-stock at hindi nga nagamit. Akala ko nga ay hindi na ito gagana dahil may katagalan na nga simula nung pinadala sa akin ito tapos hindi ko nga lang ginamit. Ito nga yung unang beses ko na makakagamit nga ako ng ganitong electric cooking. Kaya sobrang na-appreciate ko talaga nung pinadala nga sa akin ito ni Ate Che. Kaya tuwang-tuwa nga rin ako nung nakita ko na gumagana kahit matagal ko nga hindi ginamit. Bali nagprito nga lang ako ng isang itlog dito tapos dito ko na nga din pinainit yung natira kong ulam. Bali ginisang sitaw nga lang yan at okra na may saluyo. Yung mga gulay nga na yan, ayan pa nga yung mga napipitas ko noon sa dati kong garden. Bali yung garden ko nga dito ay katabi nga lang din nung kubo kung saan nga ako nakatira. Kaya sariwang-sariwa nga din yung mga inuulam ko dito na gulay. Mas masarap kasi ang gulay pag sariwa at bagong pitas, manamis na miss pa nga. Saka lang ako nagpipitas kapag magluluto ako ng gulay o kaya naman kapag may gusto nga akong bigyan para sariwa nga din nilang kainin. Naku, masarap talaga kapag sariwang-sariwa nga yung gulay tapos sariling ani mo pa nga. Sobrang sarap nga ng bagong pitas na gulay, muntik ko pang naubos. Nagtira nga lang ako ng kaunti dahil gustong-gusto nga ito ng mga pusa, ang sitaw. Isa nga yan sa mga paborito nilang pagkain, lalo na nga yung mga walang breed na pusa. Ayan nga yung paborito nila, yung mga sitaw na gulay. Pero si Moon dahil portion nga siya, kaya ayan may kaartehan nga din siya sa pagkain. Bali cat food nga lang din ang kinakain niyan. Pero minsan ay pinapatikim ko nga rin siya ng mga gulay-gulay at kanin para matutunan niya nga din kumain. Para naman kahit papano ay makatipid nga din ako sa pagkain niya. Nakuhanan ko nga din pala ng video yung dati kong garden nung hindi pa nga nagkakaroon ng bagyong Pipito. May mga ilang bagyo nga din na nagdaan pero hindi nga ganun kalakas. Kaya ganito nga lang yung nangyari sa mga tanim ko. Natumba nga lang din yung mga talong. Kaya ang ginawa ko na nga lang ay nagpasok nga ako ng kawayan dyan. Tapos itatali ko na nga lang yung mga puno ng talong. Para kahit humangin nga ulit ng malakas ay hindi na nga sila basta-bastang matutumba. Bali nung araw kasi na yan ay nag-uumpisa na nga mamunga itong mga tanim kong talong kaya kinakailangan ay hindi nga sila nakatumba. Baka kasi pag hinayaan ko nga lang na nakatumba ito tapos yung mga bunga niya nga ay didikit sa lupa, mas madali ngang kakapitan ng mga insekto. Baka nga hindi ko lang din mapakinabangan kapag ganun nga ang nangyari, sayang naman. Nagsuot na nga lang din ako ng gloves dyan dahil nung unang pagbaon ko nga ng mga kawayan ay nagkandasugat nga yung mga kamay ko dahil may katalasan nga din yung mga kawayan na yan. Yung una palang pinasakan ko ng mga kawayan ayun nga yung talong na mahahaba at kulay violet. Tapos ito namang sa kabila ay ito nga yung mga talong na kulay puti at dark green. Ito naman yung itinanim kong tanglad. Tignan nyo, makakapal na nga din. Samantalang nung itinanim ko nga lang ito, parang mga 3 piraso nga lang din ng puno. Dito naman sa parte na to ay binisita ko nga din yung mga tanim kong patola. Yung mga naunang bagyo, hindi naman kalakasan kaya hindi nga rin nasira yung mga tanim kong patola dito. Kaso nga lang, pagtapos ng bagyong Pipito, halos lahat din ng tanim ko dati ay nagkandasira. Kaya ngayon nga ay hindi ko alam kung saan ulit ako kukuha ng panibagong binhi. Dahil akala ko nga ay makakapagpabinhi nga ako sa mga una kong tanim. Marami nga din sana akong punla kaso nga lang nung bumagyo ay naapektuhan nga din kaya halos wala nga din akong natirang seedling na pananim. Ang sarap lang din talaga sa pakiramdam pag nakikita mo ngang namumunga na yung mga tanim mo. Tignan nyo to, katulad nga nitong patola, parang kailan lang meron pa nga tayong tanim na patola na napagkukuhanan. Kahit sa video na nga lang ito at alaala na lang ay namimiss ko pa rin at natutuwa pa rin ako. Pag ganito nga kagandang bunga ng mga tanim mo ay mas nakaka-inspire ngang magtanim ulit.
Ito naman yung tanim kong sitaw, ilang puno nga lang din yan. Bali nung araw din na yan, ayan pa nga lang din yung mga una-una kong ani. Isa kaya sa pinakamahal ngayon sa palengke na gulay ay ang sitaw. Pagkakaalam ko nga yung 20 pesos ay parang 12 na piraso nga lang yun. Kaya tuwang-tuwa talaga ako nung nabuhay nga yung mga tanim kong sitaw. Dahil hindi na nga ako bibili. Ang pagtatanim talaga ay susi yan para makatipid ka sa mga bilihin. Maganda rin talaga yung may tanim kang sari-saring gulay para hindi ka na nga din bibili ng mauulam sa palengke. Kaso nga lang minsan nakadepende rin sa mga kasama natin sa bahay. Yung iba kasi ay hindi nga sila sanay sa mga gulay-gulay. Kaya minsan kahit gusto mong purong gulay lang ang ulam nyo ay mapapabili ka pa rin ng isda o kaya karne. Yung iba nga sa bunga ng patola ay nasisira, siguro nga ay inuuod. Kaya ang ginagawa ko na nga lang ay ganito. Para naman kapag nabulok ay magsilbing pataba niya rin sa puno niya. Marami din akong napitas na sitaw nung araw na yan, kaya marami din akong nabigyan. Kaya kahit nasira nga ito ng bagyo ay napakinabangan naman namin. At kahit papano ay may nabigyan din naman tayo ng mga ani natin. Nakaani na rin pala ako ng mga iilang talong nung araw na yan. Pati nga rin yung mga tanim kong kamatis ay namumulaklak at namumulaklak na rin. Yan nga rin yung mga unang bunga ng tanim kong kamatis, kaya sobrang nakakatuwa lang din na makita. Nung araw din pala na ito ay nakaset nga ako na maghahatid ng ani sa may-ari ng bukid na to. Kaya itong nakikita nyong saging ay kinuha ko nga yan para may maihatid ako sa kanila. Bali inaalis ko nga lang din pala muna sa buhig niya dahil hindi nga yan magkakasya sa motor. Pinagkuha ko nga rin sila ng bunga ng citrus at rambutan nung araw na yan. At eto nga yung mga nakuha ko. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag may naaani kang ang ganito. Pinagkuha ko nga rin pala sila ng kalamansi dahil request nga din nila yan para hindi na nga daw sila bumili. Takam na takam talaga ako sa rambutan na yan kaya hindi ko na nga din natiis ay kumain nga din muna ako. Bali kakaiba nga din yung rambutan na yan dahil karamihan sa rambutan nga na nakikita natin ay yung kulay pula. Tapos ito nga ay kulay dilaw. Medyo kakaiba nga rin itong rambutan na to dahil ang lasa niya nga ay pinaghalong matamis na maasim. Pag natikman nyo nga to, baka isipin nyo ay hilaw pa. Yun na nga ang normal niyang lasa at yan na nga din yung normal niyang kulay kapag hinog. Bali tinikman ko nga lang din pala ito dahil hindi ko naman ito pwedeng kainin lahat dahil sa may-ari nga ito ng farm. Sana nga sa susunod ay may sarili na din tayong farm para makapagtanim nga din tayo ng mga ganitong prutas at makakain nga din tayo kung kailan natin gusto.